Well, good morning. It's 10:45. Ito tayo sa Sugbo para sa party ng anniversary. Planet So Weird. Nauna na sila Boyax, si Kagrasa. Medyo nagpaiwan ako kasi pinakaramdaman ko pa tong mata ko kung magiging okay. Kasi may problema tong mata ko. Medyo siya, na-irritate, parang viral. So sila Boyax kanina pang madaling araw bumiyahe. Ako nakaramdam pa kung magiging okay. Kaya ngayon lang. So kita-kita tayo mamaya. Dito na tayo sa Manila Yacht Club, Quirino. Medyo magandang biyahe, kulimlim, pero parang maulan sa parting Cavite. Madilim sa parting Cavite, kaya malamang basa tayo mamaya. But that's okay, sanay naman tayong maulanan. Kaya lang ang problema ko yung mata ko. Sana hindi mamaga uli. Meron kasing daw, sabi ng doktor, merong maliliit na white. So pag pumipikit ako, para siyang may para siyang may puwing, pero wala naman. It's been 1 week. Simula nung naramdaman ko to, mahigit na pala 1 week. 9 days na siguro to. 9 days na rin ako naglalagay ng gamot. So hindi pa tayo, nung isang araw minom pa ako, kami ni Boyax. So mamaya malamang hindi ako pwedeng uminom. Para gumaling na to, mahirap na. Mata pa naman. Mabulag ako. Nakikita nyo ba yung dilim sa kalayuan? Yan na yung Cavite. Ulanin tayo. Bali, susubok tayo ngayon ng ibang daan. Ito yung matagal ko nang tinitignan na daan Parang si Kuya Boy nakadaan na rito nung kinuha niya yung motor niya Yung nasa implang siya, binalikan niya yung motor niya. May kasama siya, sila paring Marvin. Dito sila dumaan sa may Fishport. Doon sa may Coastal Road. Subukan kong dumaan doon para tingnan natin kung mabilis ba siya. Para maiwasan natin yung mga stoplight or traffic dito sa Masukat. May piyok na naman ako. Bagal. Abutan pa tayo ng stoplight nito Turn right. Ang bagal ng jeep. Yabang na pasahero. And first time ko lang makakadaan dito. Lalim ng kanal. Let's see. This way to Las Piñas Parque Wetland Park. So, pumipiyok na naman tayo.
Dito tayo sa Las Piñas Wetland Park. Oh, first time to. Ganda. Puro mangroves. Ayun yung fish port nila. Tayo aakyat. Tapos mag-U-turn tayo papunta sa ilalim. U-turn na tayo. Buti two-way ito. Pero parang one way lang siya. Ano pala to? Bulungan sa Parañaque. Fishport. Dito ko nakita sila Boyacs na na traffic. Tapos kanan. So, hindi ko na alam kung saan labas. Balik tayo mamaya. Balik na lang tayo mamaya kung saan ang labas nito para Kasi iba yung nasa mapa eh. Yung nasa mapa, doon pa tayo sa kabilang kalsada dapat eh. So, let's see kung ano mamaya. Mas mabilis nga siya. Dito na labas natin, lalagpasan na natin yung Villar City. May mga nagtitinda ng buko. Hindi na rin tayo dumaan ng SM Sukat. Maganda. Pag gantong oras siguro mabilis. Sabado, alanganing oras, mabilis. Walang ganong sasakyan. Hindi ko lang alam yun kung pag rush hour. Kasi pag rush hour, ang litong kalsada eh. Malamang puno yun. Pero bukas, subukan ko, pag pauwi namin, kung matatandaan ko siya pabalik. Hindi ko natandaan yung nilabasan kanina eh. Kung anong kalsada eh. Okay, bahala na bukas. Pero sa ngayon, mabilis. Hindi nakakainip yung dinaanan. Within 10 minutes yata, wala pang 10 minutes, nandito na ako. Kesa dadaan ka pa ng Airport Road, mahabaan ng Sukat. Mabilis. Wala pang stoplight. Maganda. Ito, bago uli yung dadaanan natin. Parang Las Piñas Diversion Road. Ito, parang si Kuya Boy nakadaan na dito eh. Na hindi niya alam. Sinundan niya lang din yung Google Map. Dito siya pinadaan. So, ito, check din natin. Eh, maganda pag mag-isa lang. I can do anything. Kung walang iniintindi na magagalit. Na kung saan dumadaan, pagod na sila. Mga ganun ba? So, let's see. How will this works out sa daan natin ngayon?
Kaya mag-U-turn lang tayo. Kanan tayo dito tapos U-turn. Dito tayo mag-U-turn. Ba naman tong Camry? Hindi niya alam. Bago lang di siguro siya dito. Left. Tapos kakanan na tayo dito sa Pasapote. Ay hindi, ano ba to? Las Piñas. Las Piñas, Talaba, Diversion Road. Dito. Tama ba itong ginagawa ko? Ayan na. So, balik tayo mamaya kung saan ang labas itong Las Piñas, Talaba, Diversion Road. Tapos kaliwa raw tayo. Turn left. Nahihilo na ako ah. Saan na ba tayo? Ginaldo Highway din ang labas. Ayun din pala, nakaiwas lang tayo doon sa traffic doon sa palengke din. Pwede rin, ayos din. Ngayon lang ako nakadaan dito ng motor. Pero siguro dati pag kotse. Pero hindi ko kotse, yung mga nasasama lang ako. Yun lang, traffic. So, mamaya, later. Dito na tayo sa Kawit, Cavite. Kawit na napaka-traffic. Ayan, dito kasi tayo sa palengke. Kaya maraming sasakyan, daming bababa, sasakay, magpa-park. Kaya medyo traffic. Pero kung sa banda ron, maluwag-luwag naman na. Ito lang mga ganyan, mag-left turn. Medyo masikip ang daan. Kaya medyo traffic lang. Medyo lang naman. Pero buti hindi buti kulimlim. Dahil kung tirik ang araw, it's 11:40. Napakainit nito. Ang ganda yung tiyempo lang ako sa biyahe. Hindi ganong mainit. Hindi tirik ang araw pala. Pipiyok na naman. Bilangin nyo nga yung piyok ko. O nga pala, kumusta pala kayo? Na-miss nyo ba ako mag-vlog? Wala kasi ako ma-vlog sa bahay. Tapos nagkasakit pa nga ako, itong mata ko. Hindi ko lang ma-vlog yung pagpapacheck up ko. Nahihiya pa rin ako sa clinic. Pero hirap talaga akong magmotor. Yung nakaraan, pag sumusundo ako sa asawa ko o sa anak ko, talagang tulo yung luha niyan, dire-diretso. Kasi bawat pikit ng kanang mata ko, ayun nga, parang may puwing. Hanggang ngayon, meron pa rin naman, pero hindi nakatulad nung nakaraan na sobrang sakit. Ngayon, medyo manageable na yung sakit. Sana hindi ma-irritate ngayon sa biyahe. Dahil madadry siya ng gusto sa hangin.
So andito na tayo sa Centennial Road, kung di ako nagkakamali. May ginagawang ano pala rito, tulay. Kaya makikita nyo sa likod natin. Hindi ko alam kung anong tulay yan, flyover o ano ba yan. Tapos diretsuhin natin to ng 30 kilometers bago tayo kumaliwa papunta sa yung paano na, pabundok na yun, alam ko eh. Mamaya, nakalimutan ko anong lugar yun. So 30 kilometers, biyahe muna tayo. 30 kilometers siguro mga ano to, isang oras. Kulang isang oras kasi depende kung ganito ka-traffic. 30-20 kilometers per hour. Isang oras tayo, mahigit. So, let's go, later. Dito na tayo ngayon sa Maragondon, Cavite. Napakahangin. Ang hirap mag-drive. Nagdadry yung ano ko, yung mata. Lakas, sobrang hangin, pasalubong pa. Mahirap. So ano na, 12:30. Siguro doon na lang tayo kakain sa ano, sa Maragondon, dun sa bundok. Nakalimutan ko, Maragondon na bundok, basta yung bundok na dadaanan natin. Hanap na lang ako ng makakainan. Lakas ang hangin. Years yata simula nung huling umakyat ako dito. Tagal na panahon bago ako nakabalik. Woo! Sarap! Ngayon, ang plano natin, maghanap ng karinderya. Marami akong nadaan ng kainan eh. The problem is, restaurant siya. Hanap tayo yung mga karinderya, ano lang, yung natural na karinderya, para mura. Sana meron pa tayong madaanan. Diba ang ganda ng kabundukan dito sa ano, Maragondon. Kung di ako nagkakamali, Maragondon to. Pero
halos lahat to, kung hindi naman lahat, ay pagmamayari na bululi, no? Pagmamayari na ng isang pamilya. From dito sa kaliwa, itong kabundukan, hanggang dito sa right side, tabing dagat. Halos yung buong lugar na to, hanggang makababa na Sugbu, halos. Pagmamayari na ng isang pamilya. Sa naririnig ko, sa nalalaman ko. Dahil usually, pagka pupunta ka dun sa isang, kuwari, nagbangka ka sa Nasugbu, island hopping, pag nagpunta ka sa isang island, sasawayin ka na kasi pagmamayari na nila. Puro ano yan, makita mo dyan, puro security guard. Binabantayan tong kabundukan, yung tabing dagat. Bawal ka ng tumungtong sa buhangin. Nakakapagtaka lang, pinapayagan ng gobyerno natin na dapat gobyerno natin ang namamahala, nangangalaga. Na nangyayari, hinahayaang ibenta sa isang tao, sa isang pamilya. Kung mapapansin nyo yan sa kaliwa natin, left side, ano yan, puro barbed wire. Hindi ka na pwede umakyat. Hindi mo na ma-enjoy. Ito lang ma-enjoy mo, dito ka lang sa kalsada. Eh kung tutusin, dapat pinangalagaan niya ng national government para gawing yung natural forest, di ba? Park. Ang problema, meron naman naging sakim. At pinayagan niya na mangyayari. Wala. Ganyan talaga ang buhay sa Pilipinas. Pera-pera na lang. Ay, unggoy oh. May unggoy! Wala tayong dalang pagkain, masarap sana pakainin nyo ng saging. Meron lang tayo, delata. Pero pang hinayang, naging private, sobra. Biruin mo, laking lugar na to. Hindi na pangalagaan ng natin, ng national government. May nakinabang, malamang. Sayang. Sarap na rito, lamig na. Kasi parang uulan na. Makulimlim sobra. Saka lamig ng hangin. Ito mahirap pag dito inabot ng ulan, walang sisilungan. Talagang maghahalongkat pa ako ng kapote. Lamig. Sarap. Oh. Ba't may rock netting pa rito? Kala ko bawal na yung rock netting. Saka yung wala, hindi siya private. Diba? Kasi ginagastusan ng national government, so hindi pa siya private. Dito na tayo sa Kabyang Tunnel. Pagkalagpas lang yan dito, yan, pag left na ganyan, ewan ko, basta pag ganyan, Kabyang Tunnel na yan. At dito ang dami nagtitinda ng lobster. Ayan o, mga huli rin sa Nasugbu yun eh. Puro buko tinda, wala tayong makainan.
Sana yung lobster o kaso ang mahal. Ha. Mga ano usually yan, 1.5 yata per kilo. 1.5 to 2,000 kilo ng lobster dyan. Lamig, sarap na hangin. Sana ganyan lang, hindi umulan. Para maganda ang biyahe natin. 2 kilometers para sa Kabyang Tunnel. Sarap. Dito yung unang akyat ko dito. Gamit ko yung SkyDrive. Madaling araw. Inabot kami dito 5 o'clock yata, 5 a.m. yata. Eh walang ano yun. Walang driving light. Hirap na hirap ako umakyat. Tapos wala pa sa kondisyon yung SkyDrive. Basta ginamit ko lang. Wala pa sa kondisyon. Iwan na iwan ako ng mga kasama ko. Yung grupo ko dati, itong grupo ng BYG. Binalikan pa ako nung isang kasama ko dahil wala. Hindi ako makakit dito dahil ang dilim. Wala talaga ako makita. Kahit yung ilaw ng motor mismo, wala. Kaya pag gantong lugar, dapat talaga may driving light ka talaga na maliwanag. Pero ang ganda rito pag madaling araw, sobra. Yun dito ka sisikatan ng araw. Yun sa overlooking, di ba may part dito overlooking. Ang ganda. Bali makikita mo sa taas. Kung makita nyo sa taas, hindi nyo nakita. May yung ulap tumatama na sa bundok. Medyo mataas na tayo. Pero ito, pababa na uli. Ganda. Nakakamiss bumiyahe rito. Ang sarap namnamin yung lugar. Sarap. Hindi naman ako nagmamadali, antayin ko nila akong antayin doon. Antayin na lang nila ako doon. Nila ka panalig kung nasan man sila ngayon. Mag-message na lang ako mamaya. Pero medyo na tayo, nagugutom na ako habang hanap na tayo ng chicha. Pero malamang to, pakalabas na tayo dito, saka tayo makakahanap ng karinderya. Hinto siguro tayo dito sa may Kabyang para water break lang. Yung lang tayong tubig. Yossi. Waiting muna tayo rito. Masakit na rin yung puwet ko. Medyo mahaba na yung binayahin natin. Ilang oras na ba? 3 hours na. Yeah, dito tayo kay ate. Yeah. Ano tayo saging? May lunch natin. Dito tayo sa loob ng Kabyang Tunnel.
Dito tayo sa loob ng Kaibiyang Tunnel, oh. Dilim. Woo! Lamig. Ang lamig. And that's it. Ang dami palang nagtitindahan dito, yo. Tokneneng. Pansit gisado, sayang. Tumira na tayo ng banana Q. Siguro mga ano pa to, 30 minutes pa bago makalabas ng Kaibiyang, ay ng bundok na to. Lamig, sarap. Malamang nawala ng preno yon. Sinadsad niya na lang doon sa gilid. Parang panambak yung dala eh. Hindi na kaya ng preno. Yun yung usually na ginagawa ng mga truck. Dumi ng lens ko. Kapag nawawala ng preno eh, sinasadsad na lang nila sa gilid. Para hindi na makadisgrasya pa ng iba. Ang ganda oh. Ganda ng panahon. Look. Kalmado yung dagat. Kaya lang, yun nga lang, yung mga beach na nandiyan sa gilid, karamihan yan, privately owned, lalo yung magagandang lugar, puro private na. Pero meron dito kabayan, di ko alam kung kalayo ba to o ano. Pero yun, most of the place dito talaga, private. Dahil naranasan ko yun nung nagpunta kami nila Kapanalig dati. Nagbangka kami. Puro private na talaga. Guardyado pa talagang mga security guard. Yan lugar. Dito marami ng nag-aalok ng bangka para mag-island hopping. Dati parang 1.5 lang yata yung siningil sa amin eh. Punta kami dun sa marang Elephant Island ba yun? Yung dadaan ka sa pagitan ng ng island. Maganda rin ang experience. Magandang experience. Maganda yung tubig eh. Malayong-malayo sa tubig sa yung parteng Cavite, Navotas, Manila Bay. Malinaw na yung tubig dito. Wala nang yung basura, nasa gilid na lang. Nasa mga pampang yung basura. Pero sa dagat wala kang makikita. Siguro dala nga ng hangin na na sa pampang yung mga basura. Yan yung mga nag-aalok ng bangka. Yan sila ate. Kaya lang, problema kasi dyan, ganda ng dagat oh. Ang problema kasi dyan, katulad nung ginawa namin nun, wala kaming banlawan. Walang tubig. So umuwi ako noon, hindi na ako nagbanlaw kasi yung mga kasama ko nagbanlaw pero ang baho ng tubig eh. Ako hindi na ako nagbanlaw. Sa bahay na. Wala naman ako makakatabi sa motor eh. Wala nga amoy. Let's go. 125 na. Siguro mga siga. Ang daming siga oh. Hey. Dead ma sila sa mga sasakyan. Sabi nila, amin to.
Delikado yan pag biglang ano yan, no? Tumawid. Semplang. Naabutin. Daming baka, oh. Look. Nasa gitna pa talaga, oh. Uwi ko kaya yung isa. Mahila. Nakababa na tayo ng bundok. Malakas pa rin ang hangin. Hindi ko lang alam kung anong lugar na to, pero dito na yung kamag-anak ni Boy Pacho, ni Gailey. Yung sa niya, stepfather niya, dito na. Malapit na dito. Nakalimutan ko yung tawag doon sa barangay. O malapit na dito. Malapit na dito. Basta, dito na yon, malapit na. Gulo. Lakas ng hangin. Yon, nandito na tayo sa Barangay Look. Dito na yung ni Gailey, yung pinupuntahan nila pagka fiesta. Dito lagi sila eh. Sila nila Boy ni Kachokaran. Dami rin palang kainan dito. Mga restaurant, kaso ayaw ko dyan, mahal. Hindi ako nabusog sa sa tawag dito, sa saging, sa banana Q. Parang kailangan kong kumain ng kanin. Pero malaki yung tiyan natin eh, oh. Sarap ng biyahe, kulimlim. Woo! Sarap! Minutes na lang, nandun na tayo sa Balaitique, sa Kabunuto, Kubonuto. 6 kilometers. Hindi ko alam kung didiretso na ako ron o mag-aantay ako sa labas. Kasi hindi naman ako kilala sa Kubonuto eh. Kilala ako ni Kanuto, pero yung ibang tao ron, baka hindi ako kakilala. Baka hindi ako papasukin. Mag-antay na lang ako sa kalsada. Lapit na tayo. See you later. Kain muna tayo. Hindi ko alam kung nasa na sila eh. Tawagan ko nga muna. Let's call them. Beach. Sinundo na tayo ng Kapanalig. Kumain din muna ako dun sa sa karinderya. Kasi kulang yung banana Q. At umuulan na. Buti malapit na, kaso maputik dito ko Kanuto kapag umuulan eh. Pero alam ko malapit na naman to. Sana. Palakasan ng palakas yung ulan eh.
pa umadapa. Oh, dito na tayo. Because JP oh. Sa Kabunuto, Kubunuto. Let's go. Kompleto na yung pogi. First time makarating dito sa Kubunuto. Ayan. Sa palaisdaan ni Kanuto. Kompleto na yung mga pogi. Okay lang yan. Ibuibunan. Malaki na yan. Boy Scout ako eh. Ginapad. Nanonorpresa ka Dito ha? na tayo. Sabi ingat kayo. Sabi sa GC ingat kayo. Hello. Hello kuya, kamusta? Ayos lang. Hello po. Ano na si kuya, basa na ng ulan. Ayos lang. Ano ha? Bakit? Hindi sumabay sa amin. Nasundan ko doon sa kurbada, naninigas ang kata. Parang yung biyahe natin sa General Nakar. Tigas ng katawan niya. Kala mo tuod. Wala pa kuluan na. Alas 10. Kuya, first time mo napunta Oo. dito. Kaya ka pala sinundo ni Kuya Louie. Andun ako sa kan. JP. Nagkagulo nung nagkaroon ng alak. Mamaya pero. Nagtipon-tipon sila. Naka-Osmo 5. Ha? Osmo 5. Ah, JP. ayoko. Maalam, bakit? Mata. Hindi pwede. Mahirap na. Hindi gumaling. Namimiss namin pag nalalasing ka pa naman. Tingnan natin bukas. Ayoko, mahirap. Dala pa naman ako yung pang... Ito nga. Kakain daw muna, kakain. Yung mga walang kain, oh. Mga gutom na gutom. Namumutla sa gutom. Guys, kain! Walang almusal. Wala pa tanghali ay. Lugaw. Lugaw. Halagal almusal nga pala itong mga to. Yung dobong Patay balon. balon. Para kay Idol Japper ayan. At iyan mo ni Idol Kanuto at ni Idol Kapanali. Wow! Wow, ang ganda nito. Ay, kasama na si JJ oh. Ayan, kasama na po ang pamilya. Para sa laki. Maraming salamat Planet Cover. Thank you dito. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you. Ito yata yung aking pangalawa no? Pangalawa. Pangatlo na pala, pangatlo na ang bigay ng galing sa Planet Cover. Tanay mo pa, thank you. Sa buong family ng Planet Cover. Ayan, isa po siya po palakpakan na po para kay Idol. Ayan, siyempre, dito si Idol Japper, meron din yan. Para kay Idol Kapanali at sa kanyang team Kapanali. Nakakayak na ba? Hindi ko inaasahan na ganito. Anyan. So ito po. Ay, chocolate. Parang parot ako dito. Hindi mo na isuot ng ganito. Yung pinili niyo may ano ng bibi. Pinili niyo may ano ng bibi. Ako talaga namili ate. Pero masaya ako. At least meron tayo. For the first time meron ako natanggap na first time. Ninang Mongpan, maraming salamat. Ay, Kapanali! At ayan, meron pang isa. Salamat po. Ayan. Planet Sword, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat din. And siyempre, yan, nila Ate Steph and Idol Kanuto. Siyempre, meron din sila. Ayun na yung tanggap. Aray! Nilanggam na.
Maraming salamat, Planet sa work. Ayan na lang naman sa ito. Hindi na pa talaga sa lagdag. Thank you very much. Mike, baka kumapit sa akin ah. First time ko lang din magkaganto. Sana all! Puro na DJI. Love, dito ka. Sorry. Dito ka pala. 1, 2. Nay, step na naman yung picture ka. Salamat po. Yan, sa picture po. Sa Ate Julie. Yan, palakpakan po ulit tayo. Once again, maraming salamat. So ayun, nagkaroon ng award yung tatlong sumusuporta ng mga vloggers. Yes. Yung class picture muna. Pag hindi ka mo eh, tsaka namin daw. Ikaw na! Pati bukas ang blue. Alam ka naman ako maging muse. Wala ko na babay. Hindi kita eh. Alright! Hey! Bago lang. Ano daw? Mali. Dating ng panahon. Mapag-ibig na lang, di ba? Bisa. Pag-ibig ko sa'yo. Kasi ako sa Mindanao, tuwiran mo sana. Oh, sana. Sana. Makaipon tayo pang upa na ito sa kubo. Ano daw? Basta to, di ka na tumama. Gago, hirap lang Chinese! Chinese! Bakit kayo Chinese? Uwi na. It's ano na ba? 10:44. Bye, Step. Bye. Bye-bye. Uwi na. Ayan, dito may madulas na party. Daddy. Tricycle, Kuya Boy. Hindi, si Daddy pa. Oo nga, mauna ka na. Hindi ka kasya yung tricycle. Kasya ka. Bye-bye. Okay. Dadaan-daan lang, madulas ha.
Ayan, ayos yung takbuhan, mabagal lang. Sakto sa mga nakainom. Maganda yung takbuhan niya. Sobrang chill. Madulas din daan. At zigzag. $11.25 after ng ano ba yun? After ng kasiyahan ng anniversary ng Planet So Weird, I've decided to diretso uwi. Kasi nagsabi rin si Mrs. paano bukas pag uwi? Dahil di ba bukas September 21, napakaraming rally, welga, kung ano man tawag doon. Parang mas mahihirapang umuwi bukas, sigurado lahat ng kalsada, traffic. Sa dami ng rally na mangyayari. Kaya nag-decide ako na ngayon na umuwi kahit umuulan, kahit 11:26 ng gabi. Mas okay na to kaysa bukas na mamumblema pa saan dadaan. Ito, daan na lang ako ngayon, imbis na mag-KBang ako, kasi ayoko doon, madilim. Nakatakot, sumuulan pa. Dito na lang ako sa dadaan, Tagaytay na Sugbo Road. Para laging may sasakyan, maliwanag. Para sigurado. Nahihirap kapag doon sa KBang madalang dumadaan. Natakot. Dito na tayo sa tawag dito? Circle ng, hindi ko alam kung tawag sa circle na to Bali, hihinto rin tayo. Wait. Hihinto rin tayo sa kung saan tayo pwede kumain. Para may laman ng tiyan, o kaya kape-kape, gano'n. Kahit hindi ako nagkakape, kailangan maulan Panghi Kailangan natin magpahinga din para hindi antokin. Kahit 7-Eleven, energy drink. Pero I need to eat din muna. Pero kumain naman na kami doon bago maghiwa-hiwalay. May mga natira pang pagkain. So later na lang, pagka medyo gumanda yung panahon, mag-focus muna ako sa pagdadrive. Super foggy! Hindi na magpatakbo ng reflex. Hirap magpapilitan pa takbo na matuloy dito. May mga lubak na laki. Hindi makita. Magugulat ka na lang. Nalaglag ka na. Kaya takbo ko 40-30 lang. Pagi! Lamig!
ano lang tayo dito 7-Eleven. Kape ko para gising ang diwa. Dito na tayo sa boundary. Pag kumanang ka, yun, papunta sa Kalaka. Lamig. So let's go. Ano na, 12:20. Isang oras din yung inabot natin simula dun sa Bukana, parting Bukana hanggang dito, more or less 40 minutes siguro. Ano tayo sa ano, medyo nabawasan na yung ano, ulan, ambon-ambon na lang. Mga 3 hours siguro to, kaya na. Pero hindi tayo magba-bypass kasi madilim sa bypass eh. Anuhin na natin tong Tagaytay Road hanggang Circle para sigurado. Lamig! 3 hours hanggang 4 hours ang biyahe natin. Hindi tayo makapag-mabilis. Madilim. Fog. Mahirap. Nangangatog ako. Dahil pang gumigimik. Hindi nyo pala ako nakikita. Meron po pa yung camera. Lamig. Nalagpas na tayo sa circle ng Tagaytay. So siguro ano na to, Aguinaldo Highway. Medyo umaambon-ambon pero mahina lang. Ayaw na naman kumonek ng mic ko. Woo! Hira, kanina okay na eh. Siguro mga 3 o'clock o 3:30. Sana nasa bahay tayo. Dito na tayo Dasma. Konti na lang. Mga 2 hours. Nandun na tayo sa bahay. Sana kinakatakot ko yung mga baka may sarado ng luneta dahil sa ano, baka marami ng ano nakaharang ba. Pero sana wala pa. Dito na tayo sa Imus. Anabu, Imus. Kukuha natin yung biyahe na paunti-unti. Hindi tayo makabiyahe nakapaspas dahil sa ano, lakas ng ulan. Hindi naman malakas, ambon-ambon, pero masakit sa mata. Yung salamin ko hindi po pwede pag natamaan ng araw, ng ilaw. Wala akong makita. Ay, 1:30.
Medyo mabilis-bilis dahil yung nga, walang traffic. Konti na sasakyan. Siguro yung mga loko ano na, tulog na yon or umiinom pa. Pero tingin ko tulog na yun. Medyo may mga tama na kanina eh. Nakahiga na yung mga yon. Kanina ko pa nakikita yan, ang daming nagja-jogging. Launa ng madaling araw. Nagte-training sila, launa ng madaling araw. Ganun pala yung mag-training ng marathon. Lagpas na tayo sa SM Bacoor. Malapit tayo sa Pote. Konting kembot na lang. Kaso nakakatakot na lalaki ng truck. Zapote. Busy na agad dito, alas 2 pa lang, ang dami ng namimili. Busy day, Sunday. Hindi na tayo makakadaan dun sa dinaanan natin kaninang umaga. Madilim doon. Kaya dito tayo, Billiard City tayo dadaan. Doon tayo sa mga safe na daanan na kabisado natin. Mahirap na. .57 AM. Dito na tayo sa Petron sa Billiard City. So, biyahe na uli. Ayos lang ako ng mic. Kanina pa ako sigaw na sigaw eh. Ayaw na naman kumonect ng mic eh. So, let's go. Biyahe uli. Siguro kaya natin ng 3 o'clock na. Sa bahay tayo 3 o'clock. Kaya yan. Hindi na naman umuulan eh. Ay, maambon pa pala. Pag tumatakbo ka, maambon ng malakas. Pag mabagal, hindi naman. Pero pag gaganyan, ayan o. Woo! Pero kaya na yan. Kaya na sa 3 AM. Let's go! Sinay ko rin kung may message yung Team Kapanalig. Wala naman silang message sa akin. Baka mga tulog na nga. Mga nagpapahinga na sila.
wala pa ako nakikitang wala pa tayong nadadaan ng checkpoints. Na-expect ko kasi mga gantong oras baka may mga nag-checkpoint na eh, o kaya yung mga police visibility ba. Sa ngayon wala pa rin, tahimik ang kalsada. Ayaw na naman kumunik ng mic natin, pambihirang buhay ito. Rojas Boulevard! Tahimik dito, walang police visibility, walang kahit anong nangyayari. Hindi naka-red alert ang ang ating PNP. Very good. Sana maging matahimik ang bukas, rally sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. So it's 2:20. Abot tayo 3 o'clock sa bahay. Pero pag may madadaanan akong kainan, kakain muna talaga ako. Para pagdating sa bahay, maliligo, matutulog. Well, as of 2:30 AM, dito tayo sa Navotas. Dahil nandito tayo sa Navotas, tatapusin ko na yung vlog natin. Maraming salamat uli sa Planet So Weird, kay Idol Japper Sniper, sa So Weird family, sa Kanuto family, kay Ate Julie, kay Mama Ofan. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Peace out. Good morning.